Dominant Protector. Credit to the author. 3,521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umuungol. Ang dragon ng 5 kasamaan ay umungal kay Terence na parang galit ito, ngunit nangangahulugan ito na alam ni Terence. Tumakbo si Terence at nagkunwaring hinahabol ang dragon ng 5 kasamaan, ngunit sa oras na ito, ang dragon ng 5 kasamaan ay tila medyo natatakot kay Terence. Nang makita ang punyal sa kamay ni Terence, hindi siya nang ahas na lumapit. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba ang dragon ng 5 kasamaan ang humahabol kay Terence? Paano naging si Terence na hinahabol ang dragon ng 5 kasamaan? Ang dragon na ito ng 5 kasamaan ay isang duwag, ganoon ba siya kitikot kay Terence matapos siyang saksakin? Gayunpaman, matagal na niya itong pinipigilan. Bakit naging maayos? Naglakas loob pa itong habulin siya. Sabi ni Leandro, problemado. Ngunit si Leandro ay natatakot sa dragon ng 5 kasamaan, kaya natural siyang tumakbo sa tabi ni Harry kung saan maraming tao. Nailigtas nito si Terence sa problema ng pagkukunwari ng paghabol. Nagulat si Harry nang lumingon siya sa mga tao, humanda sa labanan. Nang matapos siyang magsalita, ang dragon ng 5 kasamaan ay biglang lumakas at sumugod sa kanyang harapan. Sa kabutihang palad, si Harry ay isang tusong tao. Pagkatapos sabihin ang maghanda para sa labanan, mabilis siyang umiwas sa likuran at sinunggaban ng Dragon of 5 Evils ang Little 11 na nasa tabi ni Harry. Bulalas ni Little 11, hindi niya inaasahan na biglang dumating ang Dragon of 5 Evils. Harry, iligtas mo ako. Sa katunayan, kahit na hindi tumakbo si Harry, hindi siya mahuhuli ng Dragon of 5 Evils. Sinusunod nito ang utos ni Terence na hulihin ang Little 11, ngunit hindi iyon alam ni Harry. Nakita niyang nahuli ang Little 11 at tumalon ang puso niya. Buti na lang mabilis siyang tumakbo, kung hindi ay siya ang mahuhuli. Makatipid ng Little 11. Walang gagawin si Harry. Dati, nagpino siya ng mga Pildores para sa kanya dahil ang 5 elementong sekta ay may sapat na mga bato ng enerhiya upang palitan ang kanilang pisikal na lakas at tunay na chi, na nagpapahintulot sa kanila na pinuhin ang mga Pildores ng walang hanggan. Higit pa rito, hindi niya kailangang gumastos ng pera sa mga materyales. Siya ay gumawa ng isang pabor sa kanya at curried pabor sa Patriarch Charlie. Ngunit, upang hilingin sa kanya na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang iligtas ang Little 11. Anong klaseng biro ito? Hindi nang ahas si Harry na gawin iyon, ngunit sa ibabaw, sumigaw pa rin siya, "Woof! That dinosaur, bitiwan mo yang heroan." Ang dragon ng 5 kasamaan ay malamig na tumingin kay Harry. Roar! Sa sobrang takot ni Harry ay halos lumuhad siya sa lupa. Napatingin ang Little 11 sa malambot na mukha ni Harry at nawala ng pag-asa. Naging mabilis ang kanyang paghinga habang nagpupumiglas, "Harry, iligtas nila ako. Kung mamatay ako, hindi ka pababayaan ng aking ama, si Patriarch Charlie. Lahat, sabay na tayong patayin ang dragon ng 5 demonyo." Sigaw ni Harry bago bumaling sa Leandro. "Kuya Leandro, mabilis na sugpuin muli ang dragon ng 5 kasamaan at hilingin dito na pakawalan ang Little 11. Ang aking pisikal na lakas at tunay na chi ay halos maubos, ang presyon ay hindi magtatagal. Kakayanin ko lang ito ng higit sa 30 segundo, o makakaapekto ito sa aking tibay at chi." Sabi ni Leandro. Kahit na ano, binigyan pa rin ni Leandro ng mukha si Harry. Kung tutuusin, siya ang manugang ng 5 elemento na nakatatandang si Charlie. Si Leandro ay hindi basta-basta napapansin. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Leandro, ang dragon ng 5 kasamaan ay nagtaas ng kanyang mga kuko sa harapan, na parang naririnig siya nito. Bigla itong umikot ng ilang beses sa ere at inihagi sa direksyon ni Jenny. Waa! Lumipad palabas ang Little 11. Sa totoo lang, nasa kanya ang lahat ng antas, ngunit walang lakas. Siya ay isang pile na may mga nasirang meridian. Nag-level up na siya, ngunit wala siyang maiimbak na chi sa kanyang katawan, at hindi rin niya magagamit ang kanyang sining. To be honest, she could only extend her life indefinite, just like Natoy may level pa siya, pero wala siyang lakas.
Ang kanyang tunay na lakas ay hindi kahit na golden class. Sa makatuwid, ang kanyang ulo ay direktang inilibing sa lupa ng walang anumang proteksyon. Hindi alam na kalahati ng kanyang katawan ay patay o buhay. Wayayayayayaya. May halimaw. Biglang may lumitaw na dalawang pilak na karayom sa mga kamay ni Jenny at ipinasok niya ito sa mga binti ng maliit na 11. Noong una, gustong tumayo ni Jenny sa gitna, ngunit hindi niya ginawa iyon. Hindi siya isang bisyo na tao. Bagamat napakalupit ng Little 11 sa kanya noon, imposible para kay Jenny na maging kapareho ng Little 11. Kaagad na gumamit si Jenny ng dalawang apoy ng tableta upang sunugin ang mga pilak na karayom, at ang mga binti ng Little 11 ay nagsimulang manginig. Halata namang hindi siya patay at buhay pa. Ang mataas na temperatura ng apoy ng alchemy ay dumaan sa mga pilak na karayom patungo sa mga meridian sa ilalim ng kanyang mga paa. Lalo na't nabasag pa ang kanyang mga meridian, diretso itong kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang hindi matiis na sakit. Anong ginagawa mo? Nagsisimula ng magalit si Harry, ngunit hindi na ginamit ni Leandro ang kanyang galit na kapangyarihan ng dragon. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng lakas ngayong nailabas na niya ang 11. May malaking halimaw na may ulo na parang paa dito. Takot na takot si Jenny. Nanginginig ang buong katawan ni Jenny habang nagsasalita siya sa nakakatakot na boses. Ikaw. Naiinis si Harry habang malamig na tumawa. Gusto kong hayaan ang Little 11 na patayin ka ng personal, ngunit sa tingin ko ay hindi na kailangan pang buhayin ka ngayon. Go to hell? Para mamatay ka sa ultimate move ko, maituturing kang masaya. Dahil doon, humakbang pasulong si Harry at itinulak palabas gamit ang kanyang mga kamay, pinaandar ang kanyang pinakamalakas na galaw, ang naglalagablab na pill bomb. Boom! Boom! Isang bolang apoy ang pinadala na lumilipad patungo sa ulo ni Jenny. Ito ang pinakahuling hakbang na itinuro ni Patriarch Charlie kay Harry. Siya ay naghahanda na gamitin ito laban sa dragon ng 5 kasamaan, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ito kay Jenny. Iyon ay isang galaw na kumonsumo ng maraming purong chi at enerhiya, ngunit walang pakialam si Harry sa ngayon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Dragon of 5 Evils ay hindi naapektuhan ng crazed dragon power ni Leandro. Pagkatapon ng Little 11, tumakbo ulit ito patungo sa Little 11. Nang umabot ito sa Little 11, inabot nito ang mga kuko sa harap at hinaila ang Little 11 palabas ng lupa. Boom! Boom! Sa sandaling iyon, lumipad ang Pale Firebomb ni Harry. Nakalkula ni Harry na ang Pale Firebomb ay dadaan sa mga binti ni Little 11 at tatama sa ulo ni Jenny, ngunit ang Dragon of 5 Evils ay nagkataon lang na hinaila palabas ang Little 11, kaya ang Pale Firebomb ay nagkataon na tumama sa tiyan ni Little 11, na pumutok sa isang napakalaking butas dito. Ang maliit na 11 ay agad na nagpakawala ng nakakadugo na tili, at ang dragon ng 5 kasamaan ay nagkataong itinaas ang kanyang mga kuko sa harapan sa kalangitan. Sa huli, ang itaas at ibabang katawan ng Little 11 ay konektado lamang ng isang layer ng balat at laman, at ang mga buto ay nabali na. Kaya naman, pagkatapos ng dalawang pag-indayog, lumipad palabas ang itaas na bahagi ng katawan ni Little 11. Ang kanyang buong katawan ay nahati sa dalawa mula sa kanyang tiyan. Sa una, kung siya ay naligtas sa oras at kumain ng isang malaking recovery pill, maaaring mapanatili pa rin niya ang kanyang buhay, ngunit ngayon, ang itaas na bahagi ng katawan ni Little 11 ay lumipad palabas at direktang lumipad pababa sa bangin ng 5 kasamaan na bulubundukin. Kahit hindi siya nasugatan, nahihirapan pa rin siyang matamba. Not to mention now, siguradong mamamatay siya. 3,522. Ang dragon ng 5 kasamaan ay tumingin sa Little 11, na kalahati lang ng katawan nito, sa gulat. Pinahihit nito ang bibig at ibinato ang mga binti ng maliit na 11 kay Harry. Napatulala si Harry. Hindi niya akalain na ang kanyang Pale Firebomb ay tatama sa katawan ni Little 11. Nang makita niyang lumipad palabas ang kalahating bahagi ng katawan ni Little 11, natakot siya. Kahit na ang maliit na 11 ito ay pinatay ng dragon ng 5 kasamaan, dapat din siyang ituring na isang kasabwat. Siya ang nagpaputok ng Pale Firebomb. Masisisi ba siya ni Patriarch Charlie pagkatapos niyang bumalik? Ano ang dapat kong gawin? Bang!
Ang dalawang paa ni Little Eleven ay nabasag sa ulo ni Harry, na mas lalo siyang nahihilo. Ano ang dapat niyang gawin? Siguradong hindi na makakaligtas ang Little Eleven, ngunit paano niya haharapin ang dragon ng 5 demonyo ngayon? Nagsisimula ng pagsisihan ni Harry ang kanyang desisyon, hindi ba siya bastard? Bakit niya hinayaang pilitin siya ni Leandro? Dapat hinayaan na lang niyang tumakbo si Terence at ang dragon ng 5 kasamaan sa bilog. Ngunit ngayon, hindi banggitin ang pagkamatay ng Little Eleven, tila hindi ito pakakawala ng 5 kasamaan na si Yashong. Banal na tae. Tumayo si Harry at nagsimulang tumakbo. Matapos patayin ng Little Eleven, hindi inatake ng Dragon of 5 Evils si Jenny, ngunit tumakbo na lang patungo kay Harry. Sa kabutihang palad, hindi napatay ni Terence si Harry sa oras. Ang pagpatay sa Little Eleven ay ang limitasyon ng maaaring kunin ng ninuno ng Charlie, ngunit kung papatayin din niya si Harry, malamang na mababaliw ang ninuno ng Charlie. Ayaw maapektuhan ni Terence ang pagbubukas ng Sky-class Island, kaya hiniling niya kay Harry na manatili. Kaya naman, mas nakaka-relax si Terence. Ang mga dragon ng 5 kasamaan ay hahabulin kay Harry at Leandro sa natitirang oras, nagpapalitan ng mga target kapag malapit na silang mahuli upang sila ay makapagpahinga sandali at ipagpatuloy ang kanilang pag-ikot. Unti-unti, naunawaan ni Harry at Leandro na pinaglalaroan sila ng Dragon of 5 Evils. Gayunpaman, ganoon ba talaga katalino ang dragon ng 5 demonyo? Hoy, Dragon of 5 Evils, pwede bang tumigil ka sandali? Hindi ko na talaga kaya. 2 araw na ang lumipas, at nahihirapan si Harry. Ang mga dragon ng 5 kasamaan ay hindi umatake ng iba, ngunit hinabol siya. Siyempre, sa tuwing mauubusan siya ng enerhiya, ang dragon ng 5 kasamaan ay ibabilang ang target nito kay Leandro, at kapag naubusan ng enerhiya si Leandro, babalik ito sa kanya. Naulit ang cycle, at wala na talaga siyang magawa. Malinaw din itong nakita ng ibang mga magsasaka, kaya natural na masaya silang walang ginagawa. Tumakbo silang lahat sa gilid para magtago at hindi nakikisali sa kanila. Nakatayo sila sa gilid, kumikilos na parang wala sa kanila. Anyway, pinaglalaroan lang sila ng dragon ng 5 demonyo. Walang mamamatay, kaya bakit kailangan nilang manindigan para sa kanya? Bukod dito, kahit na gusto nilang tumayo, kailangan nila ng lakas. Wala silang lakas para gawin iyon. Ang dragon ng 5 kasamaan ay may makapal na balat at makapal na laman. Ngayon, isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-unawa sa makalangit na daw at malapit ng maglinang sa isang espiritu. Paano umaasa ang mga taong magsasaka na tulad nila na maabot ang ganitong uri ng espiritong hayop? Tsaka hindi niya ba nakita kanina? Si Terence ay napakalakas na nilalang, at ano ang resulta? Ginamit ni Terence ang kanyang Sky-class late phase peak strength at nagawa lamang niyang gumawa ng maliit na sugat sa dragon ng 5 kasamaan. Kahit nasabay silang umatake, malamang na hindi sila makakapagdulot ng anumang tunay na pinsala sa dragon kahit na sila ay mga tulala. Si Harry ay tumatakbo ng 1 araw at 1 gabi, at kagagaling lang niya ng kaunting lakas bago siya muling hinabol ng Dragon of 5 Evils. Nababaliw na siya habang nagmumura, Dragon of the 5 Demons. F***CQ. Umuungol. Naunawaan ng dragon ng 5 kasamaan at binilisan ang kanyang lakad, hinawakan si Harry gamit ang kanyang mga kuko at sinabing, gagawin muna kitang mud horse. Kasabay nito, ang dragon ng 5 kasamaan ay nag-swipe ng mga kuko sa harap nito at hinaampas si Harry sa lupa, tulad ng ginawa ng Little Eleven. Naisip ni Harry na pagkatapos siyang itapon dito ng Dragon of 5 Evils, maaari na lang siyang maglaro ng patay at huminahon sandali, ngunit hindi niya inaasahan na makarinig siya ng dumadagandong na yabag sa likuran niya sa sandaling pumasok siya sa lupa. Nakakagulat ang tunog na ito, halatang yapak ng dragon ng 5 demonyo. Nawala ng kulay ang mukha ni Harry, hindi siya Little Eleven. Magagamit niya ang kanyang lakas at chi, at malambot din ang lupa. Ginamit niya ang kanyang lakas at tumalon sa lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang dragon ng 5 kasamaan sa mismong harapan niya, handang umatake. Napatalon si Harry sa gulat at mabilis na pinabilis ang kanyang lakad, iniwasan ang pag-atake, ngunit ang Dragon of 5 Evils ay tila walang balak na palayain siya. Buong bilis pa rin siyang hinahabol nito. Walang magawa si Harry habang nakangiti ng mapait sa loob.
Hindi lamang matalino ang dragon ng limang kasamaan, ngunit nakakaunawa at nakakapagsalita rin ito ng wika ng tao. Nangangahulugan ito na narinig ng dragon ng limang kasamaan ang lahat tungkol sa plano ni Harry at Leandro. Hindi nakakagulat na ang dragon na ito ng limang demonyo ay hindi pinuntirya ng ibang ngunit partikular na pinuntirya silang dalawa. Sa wakas, naubusan ng enerhiya si Harry. Lumuhad siya sa lupa, humihingal na parang asong namamatay. Huminto sa kanyang harapan ang dragon ng limang kasamaan, tumingin sa kanya, at tumakbo patungo sa Leandro sa halip na atakihin siya. Nakaupo si Leandro sa lupa kasama si Natoy, binabawi ang kanyang chi. Katulad ni Harry, kailangan niya ng mataas na antas ng tableta tulad ng chi recovery pill. Ang chi ng limang kasamaan ay hindi maaaring linangin sa limang masamang lupain. Si Natoy, sa kabilang banda, ay sumisipsip ng chi ng limang kasamaan. Bagamat na-absorb niya ang malademonyong chi na ito, ang bilis ng kanyang cultivation ay masyadong mabagal, hindi pa siya nakakapasok sa Golden Class. Nais pa niyang maghanap ng ilang tao para gamitin ang kanyang Wasp Engravings Arts para ma-absorb ang chi, ngunit magagamit lang ito sa Mystic Class, at may mga side effect. Hindi niya ito ma-absorb ng walang hanggan, at kailangan niyang magkaroon ng sapat na oras upang malutas ito sa bawat oras. Kapag ang isa ay umabot sa Sky Class, maaari nilang makuha ang chi ng ibang tao nang walang takot. Ito ay mas masahol pa kaysa sa South Nether na banal na kapangyarihan. Siyempre, sa pananaw lang ng ranggo ng langit, magkatulad ang kapangyarihan at epekto ng dalawa. At kaya, kahit na maghanap si Natoy ng isang tao na sumisipsip ng kanyang chi, kailangan niyang maghintay hanggang sa maging mystic siya, hindi man lang siya makakatuntong sa Golden Class. Ngayon malapit na ang Sky Class Island Plan. Sa bilis na ito, hindi makakarating si Natoy sa tamang panahon, napahiya siya ng kaunti. Kailangang malaman ng isa na kapag siya ay gininto ang klase, siya ay naglagay ng labis na pagsisikap upang maabot ang mystic. Wala siyang Jade Space ni Terence, at wala siyang sining ng Dragon Mastery. Sa sandaling mawalan siya ng lahat ng kanyang lakas, mawawala ang lahat ng kanyang mga pakinabang. Siya ay karaniwang isang pile. Kailan kaya muling babangon si Dongshan? Hindi kilala yan. 3,523. Kahit na siya ay tagasunod ni Leandro, nang walang mahalagang papel ng Sky Class Island Plan, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi maaaring ituon ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa kanya. Tumayo si Leandro at nagpatuloy sa pagtakbo sa abot ng kanyang makakaya, habang hinahabol siya ng dragon ng limang kasamaan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Leandro na maglaro ng isang maliit na trick. Napakapagod na patuloy na tumakbo ng ganito, kaya't siya ay nagpanggap na bumagsak sa lupa. Pagkatapos niyang mahulog, hinihintay niyang lumiko ang dragon ng limang kasamaan at atakihin si Harry. Nakita ni Harry si Leandro na bumagsak at huminto. Paano niya nagawang magtagal? Pero naintindihan niya agad Leandro was cheating. Sinusubukan niyang maging tamad. Naasar si Harry, hindi ba ito ang unang beses na inatake nila siya? Bakit hindi ko naisip ang magandang ideya noon? Gayunpaman, dahil galit pa rin si Harry, nakita niya na ang dragon ng limang kasamaan ay hindi lumingon para salakayin siya. Sa halip, inabot nito ang kuko sa harap at hinawakan ang Leandro, huwag kang maglaro ng patay. Kung kahit si Harry ay nakikita ang problema, paanong ang dragon ng limang kasamaan ay hindi? Itinaas ng dragon ng limang halimaw ang mga kuko sa harap at inihagis ang itaas na katawan ni Leandro sa lupa. Gustong umiyak ni Leandro, ngunit walang lumalabas na luha. Nagpipilit siyang magpakalma, at ngayon ay inaatake siya. Nagulat siya at mabilis na umakyat sa lupa at nagpatuloy sa pagtakbo. Ayaw na niyang matamaan ulit ng ganito. Gustong sampay ni Leandro ang dragon, ngunit pinigilan niya ito. Napakasarap manire ng dragon, ngunit ang buong pamilya niya ay susunugan. Tingnan mo na lang si Harry, hindi ba? Patay na ang kanyang asawa, at siya mismo ang muntik ng mamatay. Hindi ito isang bagay na basta-basta niyang mapag-alitan. Walang magawa, nakatakbo lang siya ng buong lakas. Alam niyang pinaglalaroan siya ng dragon ng limang demonyo, pero wala siyang choice kundi tumakbo. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Ang dragon ng limang demonyo ay nawalan din ng interes sa paglalaro. Ang mga tagapagmana ay nanatili na sa kuweba nito ng mahabang panahon.
Kung nanatili pa sila, hindi na sila makakatagal pa. Nang makita ng dragon ng 5 kasamaan ang grupo ng mga tagapagmana na naglalakad palabas ng yungib, sumuko ito sa paghabol kina Harry at Leandro at nagmamadaling bumalik sa kuweba nito. Nang dumaan ito sa grupo ng mga tagapagmana, nawala ito nang hindi man lang sila tinitingnan. Ito ay ginawa sa lahat ng tao ay lubhang tuliro. Ang dragon ng 5 kasamaan ay talagang kakaiba. Pumikit talaga ito sa gawin ng mga tagapagmana ng pagkuha sa pugad nito. Parehong nakaupo sa lupa sina Harry at Leandro, humihingal. Masyado silang pagod. 3 araw na silang walang tigil sa pagtakbo. Ito lang ang dalawa sa pakikipaglaban nila sa dragon ng 5 demonyo. Pero sino ang masisisi nila? Noon, gusto nilang saktan si Terence at ang kanilang maliliit na panlilinlang ay naging sanhi ng galit ng dragon ng 5 demonyo. Ngunit ngayong tapos na ang mga bagay, tumayo si Harry at tumingin sa mga tagapagmana, "Young Sect Master Tian, kumusta ang inheritor sa panig mo? Natanggap na ba ninyong lahat ang legacy at matagumpay na nakarating sa Paragon?" Si Elder Josephine ng Snow Valley ay hindi nakalusot sa Great Perfection. Ang iba ay magaling. Teresa nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Tanging si Josephine lamang ang nabigong makalusot sa dakilang kasakdalan. Natatakot siya na hindi niya ito masubukan sa maikling panahon. Kung pipilitin niyang subukan, malaki ang posibilidad na siya ay magmukmak at magdulot ng mas malaking pinsala sa kanyang katawan. Kaya naman, kinailangan niyang umalis muna sa lugar na ito. Nabigo si Josephine. Malamig na tumawa si Harry sa kanyang puso. Maaaring makapangyarihan si Terence, ngunit maging ang kanyang mga kasintahan ay basura. Tumingin siya kay Teresa na may bahagyang pagsisisi. Noon, kung alam niya na ang Young Sect Master ng Heavenly Silkworm Transformation ay isang babae, bakit niya hinabol ang Little Peach? Hinahabol ang Little 11. Basta lumuhad siya at dinilaan ang bote ni Teresa, baka magustuhan talaga siya ni Teresa. Sa oras na iyon, siya ay naging manugang ng Sky Elixir Sect, at makakamit pa rin niya ang magagandang bagay. Bagamat hindi ito masama ngayon at maaaring tumanggap ng pangangalaga ng ninuno na si Charlie, ang Little 11 ay mas mababa sa Teresa. Buntong hininga, hindi maatim na alalahanin ang nakaraan. Ayaw nang manatili pa ni Harry dito, natatakot siyang babalik ang mga dragon pagkaraan ng ilang sandali, at iyon na ang katapusan niya. Kung nakalusot man si Josephine o hindi, hindi na ito mahalaga kay Harry. Si Natoy ay baldado na, kaya ang pagkawala ng isang tagapagmana ay hindi malaking bagay. Hinayaan niyang harapin ng nakatatandang Charlie ang problemang ito, hindi niya ito magagawa. Ito ay pansamantalang kabiguan. Bumalik tayo at mag-isip ng paraan. Kumusta ang iyong panig? Walang pakialam na tanong ni Teresa. Tiningnan ni Terence ang pamilyar na batang babae na nakadilaw. Mahirap siyang iugnay sa magandang dalagang nakilala niya sa 5 bundok ng Fiends. Noong panahong iyon, si Teresa ay isang cute na batang babae. Ngayon, siya na ang malamig at mayabang na Young Master ng Sky Elixir Sect. Gayunpaman, nabigo si Josephine sa kanyang tagumpay. Nagulat si Terence, ngunit may naiisip siya nang makabalik siya. Sa aking panig, ang mga practitioner ay nakarating na sa buong yugto ng bilog sa ilalim ng panggigipit ng 5 kasamaan na chi, ngunit si Natoy ay baldado. Medyo nanlumo si Harry. Bumalik tayo at tingnan natin kung paano tayo makakabawi. Natural na huminto si Teresa, alam niya kung gaano kahalaga si Natoy, ngunit hindi niya akalain na mapilayan din siya. Hindi ito maganda. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay umalis sa lugar na ito. Sa makatuwid, sinabi ni Teresa, "I activate ang teleportation array. Ilabas mo muna ang trial taker. Aakyatin ko ang likuran at isasama ko ang nagmana." Sige. Gusto ni Harry na umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa siyang makaalis muna. Inactivate ni Harry ang teleportation formation sa 5 Fins Mountain Range ayon sa itinuro sa kanya ni Patriarch Charlie. Pagkatapos, nanguna siya at pumasok sa pormasayon ng walang pakialam sa sinuman. Si Leandro at Natoy ay sumunod na malapit sa likuran, at ang iba pang mga tagapagmana ay umalis din. Sinabihan ni Terence sina Jenny at Melissa na umalis muna siya, ang huling aalis pagkatapos umalis ni Teresa at ng iba pang mga tagapagmana.
Ang mga tagapagmanang ito ay ang pinakamalapit na tao sa kanya, kasama si Teresa. Nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa pagitan niya at nila, kaya gusto ni Terence na paalisin sila. Sina Cheryl, Trixie, Yasi, Carla, Francine, at maliit na Sham ay tumingin lahat kay Terence habang paalis sila. Josephine lang ang bumaba ng ulo, mukhang problemado. Matapos umalis ang mga taong ito kasama ang natitirang sekta, si Terence at Teresa na lang ang natira. Tumingin si Teresa kay Terence at alam niyang kusa siyang naiwan. Naginat siya ng tamad. Pagkatapos ng lahat, ang teleportation formation ay hindi magsasara ng napakabilis pagkatapos itong magbukas, kaya hindi siya nagmamadaling pumasok, napakabilis mong nag-level up. Nagawa kitang patayin noong nakaraan, ngunit hindi ko na magagawa ngayon. 3,524. Manong, kung gusto mo akong patayin, hindi mo na kailangang tulungan ako ng maraming beses noon. Tama, anong meron kay Josephine? Mapait na ngumiti si Terence. Josephine. Girlfriend mo. Tanong ni Teresa. Di ba ikaw ang girlfriend ko? Nakangiting sabi ni Terence. Sisipain kita. Sa tingin mo hindi ko alam na girlfriend mo ang mga manang iyon. Sabi ni Teresa, nanlilisik si Terence. Hindi ko sinabing hindi. I mean, hindi ba kayo pareho? Sabi ni Terence. Huwag kang maglalabas ng kalokohan. Ngumuso si Teresa. Narito, ako si Teresa. Pagbalik natin, ako ang magiging heavenly silkworm transformation. Imposibleng. Sa puntong ito, biglang bumantong hininga si Teresa. Sa totoo lang, may mga bagay na walang kabuluhan kapag nasabi ng malakas. Okay lang basta malinaw sa puso ng lahat. Hindi ka pupunta sa Sky Class Island. Biglang tanong ni Terence. Bahagyang nagulat si Teresa. Siguro. Pero paano kung pumunta ako? Hindi naman kasi ako babalik. Gustong sabihin ni Terence na dapat silang pumunta sa Sky Class Island para sa isang gay na relasyon, ngunit nagpa siya na hindi ito. Malinaw na maraming alalahanin si Teresa. She had her identity and life, and even if she went to Sky Class Island, parang hindi na siya babalik. Gayunpaman, ilang tao na nagpunta sa Sky Class Island ang nakabalik. Parang noon pa man ay walang balitang may pumunta sa Sky Class Island, di ba? Ngunit walang sinabi si Terence, ipaubaya na lang niya ito sa tadhana. Ang dalawa sa kanila ay sunod-sunod na lumabas sa teleportation array at hindi masyadong nakatawag ng pansin dahil natulala na si Patriarch Charlie. Halos himatayan siya matapos marinig ang paglalarawan ni Harry. Biyenan, Master, kailangan mong kumapit. Napatalon si Harry sa gulat nang makita niyang himatayan na ang ninuno ng Charlie. Ang ninuno ng Charlie ay binabantayan ang teleportation formation sa buong panahon at natural na hindi alam na ang Soul Jade card ng Little 11 ay nabasag. Wayayayayayaya. Terence, siya at ako ay hindi magkasundo. Terence. Si Patriarch Charlie ay umungal sa dalamhati at galit. Halos lahat ng kanyang mga disipulo ay namatay sa kamay ni Terence. Ang puot na ito ay ganap na hindi mapagkakasundo. Mabuti na lang at hindi namatay si Harry, kung hindi ay nabaliw na siya. Buti na lang at ayos ka na. Kung may nangyari sa'yo, kailangan ko talagang labanan si Terence hanggang kamatayan. Pero ngayon, konektado na siya sa lahat ng manang iyon. Kahit napatayin ko siya, hindi ako basta-basta makakaalis. Si Patriarch Charlie ay isang kakilakilabot na karakter, kaya mabilis siyang nakabawi. Bilang pinuno ng sekta ng 5 elementong sekta, mayroon pa rin siyang dating paraan ng pag-iisip. Ang kanyang anak na babae ay isang babae lamang, at kung siya ay namatay, gayon din. Si Harry, sa kabilang banda, ay ang kanyang huling disipulo, at nagustuhan niya kung gaano siya kasama. Nakagawa na siya ng mga plano na hayaan si Harry na pumalit bilang pinuno ng sekta. Gusto niyang si Harry ang pumalit sa 5 elementong sekta kapag pumunta sila sa Sky Class Island, at dalhin ito sa mas mataas na taas. Ang paboritismo sa mga lalaki at ang pag-iisip na kunin ang mante ng isang tao ay lalong nagpahalaga kay Patriarch Charlie sa kanyang nag-iisang disipulo. Hangga't ayos lang si Harry, hindi masisira ang balanse sa pagitan nila ni Terence. Alam ito ni Terence, at iyon ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Harry.
Naiintindihan ko, pero wala tayong magagawa sa ngayon. Huwag kang mag-alala, Master, gagawa ako ng paraan para patayin siya kahit makarating tayo sa Sky Class Island. Ngumisi si Harry. Alam ko kung ano ang kaya mo. Oo. Tumango si Ancestor Charlie. You don't have to worry about anything kapag nandyan ang Little 11. Pagkatapos mong pumunta sa Sky Class Island, subukan mong humanap ng dock kung maaari. Ang sarap kung makapagpakasal ka. As long as kaya mong isulong ang 5-element sect ng Charlie Branch ko, hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo. Bienan, hindi ka pupunta sa Sky Class Island. Kahit pumunta tayo sa Sky Class Island, ikaw pa rin ang magiging backer ko. Sabi ni Harry. Sky Class Island. Baka hindi tayo makakasama, at bakit tayo pupunta doon? Pareho tayong nasa tuktok ng Sky Class, at may malaking agwat sa pagitan natin at ng landas ng langit. Kahit sino sa gilid na iyon ay malamang na mas malakas kaysa sa atin. Tila may napagtanto si Patriarch Charlie. Bienan, parang naintindihan mo bigla ang Sky Class Island. Nagtataka namang tumangala si Harry. Si Charlie ay walang masyadong alam tungkol sa Sky Class Island noon, at hindi gaanong sinabi sa kanya, ngunit parang may bago siyang impormasyon ngayon. Tama. May alam ako, pero hindi pa ito ang oras para sabihin sa'yo. Ipapahayag ko ito sa lahat sa panahon ng pulong ng klase sa langit, sabi ni Ancestor Charlie. Mabuti naman. Tumango si Harry at hindi na nagtanong pa. Nga pala, ang mga magsasaka na sumama sa iyo ay umabant na sa buong bilog, tama? Tanong ni Patriarch Charlie. Lahat sila ay umabant na. Ang presyon ng chi ng 5 kasamaan doon ay talagang hindi para ipakita, ito ay napakalakas. Tumango si Harry. Ang pinaka-hinahangaan niya ay ang Leandro na kalusot siya habang nagpapahinga. Gayunpaman, ito ay normal pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Pagkatapos ng labis na paggamit ng tunay na chi ng isang tao at pagtitiis sa presyon ng chi ng 5 kasamaan, magiging mahirap na hindi makalusot. Napilayan na lang si Natoy maaari na siyang bumalik, ngunit sa palagay ko ay hindi ito magiging posible sa lalong madaling panahon. Hindi ba sabi mo mapapalitan mo si Melissa? Kausapin natin si Terence, dapat pareho lang. Kaya ayaw kong makipagtalo kay Terence, sabi ng ninuno ng Charlie. Oo, kayang gawin ito ni Melissa. Tumango si Harry. Tama, sa mga tagapagmana, si Josephine ay nabigong mag-level up. Hindi pa siya ganap na bilog. Nabigo ako. Agad na sumimangot si Patriarch Charlie at medyo nadismaya. Ang mental cultivation technique lang ng Snow Valley ang nakakagulo. Normal lang ang ibang mga sekta, pero nakaisip sila ng walang pusong teknik. How F*** king F*** king she *T. Tama. Bakit hindi natin siya bigyan ng chi gathering pill at tulungan siyang mapabuti? Tanong ni Harry. Siya ay naging guman sa paggawa ng chi gathering pills kamakailan, at practice made perfect. Napakataas ng kanyang success rate. Hindi, may mali sa practitioner's arts in the valley ang chi gathering pill ay magagamit lang hanggang sa Sky Class late phase peak, at hindi na ito gagana pa. Kailangan mong mag-training mag-isa. Umiling si Patriarch Charlie. You don't have to worry about it. Pipilitin ko silang mag-isip ng solusyon sa lalong madaling panahon. Sige. Tumango si Harry. Tama, sa pagsusulit na ito, mayroon bang ibang practitioner na may magandang relasyon kay Terence? Tanong ni Patriarch Charlie. Hindi, tumakbo lang si Turco. Medyo mainitin ang dugo, pero wala siyang kinalaman kay Terence. Sabi ni Harry. Mabuti naman natatakot ako na si Terence ang pinakamaraming maggrupo. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamasakit na suntok sa pagpupulong ng Heaven Class, hanggat walang masyadong taong sumusuporta sa kanya. Ngumisi si Ancestor Charlie. Sa sinabi nito, sumulyap si Patriarch Charlie sa hindi kalayuan at nakitang lumabas na ang lahat ng mga trial takers at inheritors at naghihintay sa kanya malapit sa teleportation array. 3,525. Kaya naman, umubo at humakbang si Patriarch Charlie. Sumunod si Harry sa likuran. Nabalitaan ko na hindi naman masama ang performance ng mga trial takers at mga inheritors. Pero, ang isa sa mga trial takers ay naprovoke ang iba at napilayan.
May inheritor din na bigong umaban sa Paragon, at pumupo na rin. Natoy, mahinang sabi ng ninuno ng Charlie. Kung hindi mo mababawi ang iyong chi sa oras na matapos ang pulong, ang araw-araw at araw-araw na sekta ay madi-disqualify sa pagsusulit. Si Melissa ang hahalili sa iyo. Ano? Nagulat si Leandro, Ancestor Charlie, what do you mean? Kami, ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ay isa sa mga sekta na nagsimula ng Sky Order Island Plan. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pagpapaalis sa amin? Hindi ko naman sinabi na palayasin kita. Kaya lang kung hindi ka makarecover, wala na akong magagawa. Kapag nakarecover ka, magiging maayos na ang lahat. Sabi ni Patriarch Charlie. Huminga ng malalim si Leandro. Siya ay lubhang malungkot, ngunit ang sinabi ng ninuno ng Charlie ay may katuturan. Sino ang nagtanong kay Natoy na Pyle? Josephine, kung hindi ka makakalusot sa ganap na cultivation sa pagtatapos ng meeting, i-disqualify namin ang Snow Valley sa Sky Class meeting at sa Sky Island. Pagpapatuloy ni Ancestor Charlie. Ang posisyon ni Josephine ay mapapalitan ng batong candy ng Ice Palace. Pareho silang may mga katangiang pantulong na uri ng tubig. Bagamat hindi sila eksaktong pareho, maaari pa rin silang magamit. At least, ang pagiging perpekto ay magiging mas malakas kaysa sa hindi pagiging perpekto. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni Milky. Sa pagkakataong ito, dumating din siya dala ang kanyang pangarap at hangarin. Kung hindi makakasali ang Snow Valley, maaari lamang siyang bumalik na nalulumbay. Ngunit may pag-asa pa rin para kay Josephine. Ito ay pagkatapos ng pagsusulit, o ang pulong ng Sky Class. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-dahang sinabi ni Patriarch Charlie. Bukod sa mga taong nabanggit ko, lahat ng iba ay nakakuha ng karapatang lumahok sa pulong ng Sky Class. Pero bago yon, pahinga muna ako sa lahat. Kung mayroon man, mabilis na harapin ito. Pagkatapos, maglalabas ako ng isang sinaunang abiso upang tawagan ang lahat pabalik upang lumahok sa pulong sa ranggo ng langit. Natoy, Josephine, ito na ang iyong huling pagkakataon, sana ay magamit mo ito ng mabuti at huwag mo akong ibaba. Sige, lahat, pwede na kayong umalis. Lumapit si Harry at sinabi sa lahat, ngunit, kung ayos lang kayo, maaari ka ring manatili sa 5 Elements Inn at maghintay para sa balita ng Heaven Class meeting. Habang nagkakalat ang mga tao, tumingin si Terence sa direksyon ng tagapagmana. Nag-aalala siya kay Josephine. Hindi niya ito naalala noon, ngunit ngayong naalala niya ito, hindi na ito pipaikit ni Terence. Hindi pa nakakarating si Josephine sa buong bilog na estado, at si Terence ay kailangang mag-isip ng paraan para sa kanya. Gayunpaman, bago pa makalakad si Terence, hinarang ni Milky ang kanyang daraanan. Batang bayaning Linford, ano ang ginagawa mo? Mangyaring igalang ang iyong sarili, at gawin kung ano ang iyong ipinangako sa akin, huwag lamang baguhin ang iyong pangako. Hindi pa natatapos ni Josephine ang Sky Class, at hindi ka pa niya makikilala. Nagkakamali ka. Umiling si Terence, hindi naman sa gusto ko siyang makilala o ano paman. Gusto ko lang makita kung may maitutulong ako. Alam mo naman na full master ako ng Sky Class, at gayon din ang mga tao sa paligid ko. May karanasan ako sa pagpasok sa full master, para mapag-usapan natin ito ng magkasama at tingnan kung malulutas natin ang problema ni Josephine. Ganun ba? Nag-alinlangan si Milky matapos marinig ang mga salita ni Terence. Sa totoo lang, natukso siya. Kung tutuusin, totoo ang sinabi ni Terence. Siya at ang iba ay pawang Sky Class Full Masters, at marami silang karanasan sa paglusot. Si Terence, sa kabilang banda, ay lumipat mula sa isang solo practitioner patungo sa kanyang kasalukuyang posisyon, at imposible para sa kanya na magkaroon ng ilang mga kakayahan. Kaya nag-alinlangan si Milky at sinabing, babalik ako at pag-iisipan ko ito. Pwede ka munang manatili sa in-room, di ba? Hindi ako aalis. Tumango si Terence. Binalak niyang gumawa muna ng sky-grade weapon bago tumungo sa kuweba sa West Star Mountain. Gusto niyang buksan ang pintong bato at tingnan kung may magandang bagay sa loob. Ngunit ang kailangan ay ang paggawa ng isang makalangit na sandata, at ngayong si Terence ay may dugo ng dragon ng 5 kasamaan, handa na ang lahat. Kailangan lang niyang gumawa ng hakbang.
Hindi mahalaga kung saan niya ito ginawa, walang ibang tao sa kanyang bahay, at nagpa siya siyang manatili sa inn sa ngayon. Sige, sabi niya. Umalis si Milky at naglakad patungo kay Josephine. Gustong-gusto ni Josephine na makita si Terence, ngunit pinigilan niya ito. Sinubukan niyang kalimutan si Terence noong natatanggap niya ang mana at nilalabanan ang pressure, ngunit hindi pa rin siya makakapasok sa buong yugto ng Sky Class. Ito ay isang malaking panghihinayang. Sa totoo lang, si Josephine ay nakonsensya ngayon. Siya ang pag-asa ng lambak, ang pag-asa ni Milky. Kung hindi siya makaka-advance, walang pagkakataon si Milky sa Sky Class meeting at sa Sky Class Island plan. Pagkaalis ni Milky, umalis din ang iba pang mga tagapagmana. Gusto silang kausapin ni Terence, ngunit mukhang hindi ito ang lugar. Mas mabuting maghintay siya hanggang sa makabalik sila sa inn. Si Terence, Melissa, at Jenny ay bumalik sa kanilang silid, at hindi nagtagal ay narinig nilang may kumakatok sa pinto. Inakala ni Terence na si Milky iyon, ngunit nalaman niya ito ng napakabilis. Ito ay sina Leandro at Natoy. Nagulat si Terence bakit silang dalawa. Anong ibig mong sabihin? Nandito ka para mag-higanti. Malamig na tiningnan ni Terence ang dalawa. Yung batang bayani Linford, pwede mo ba kaming pasukin? May pag-uusapan ako sa iyo. Sabi ni Leandro pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa totoo lang, hindi niya estilo na ibaba ang sarili at magmakaawa kay Terence, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kayo. May pag-uusapan kayo. Terence looked at Leandro with a half smile. I say, Leandro, are you okay? Do you think we're still in school? Is there any friendship between us? Kahit ano paman, matagal na tayong magkasundo, at may kakausapin talaga ako sa iyo. Napabuntong hininga si Leandro. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Tumango si Terence at pinapasok sila. Hero Linford? Nabalitaan ko na magaling ka talagang magpagaling at tumulong sa mga tao na madagdagan ang kanilang lakas, maaari mo bang tulungan si Natoy na gumaling ng kaunti? Sabi ni Leandro pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Sa tingin mo ba mabait akong tao o sa tingin mo nakalimutan kong kaaway kita? Hindi napigilan ni Terence na tumigil sa mga salita, siguradong weirdo ang Leandro ito, sinasabi ang anumang gusto niya. 3,526. Tulungan si Natoy na pagalingin ang sarili. Paano niya naiisip iyon? Hindi, Hero Linford, makinig ka sa akin. Sa pagkakaalam ko, sa pagbubukas ng Sky Class Island, maliban sa 5 elemento, nariyan din ang 5 kasamaan ng demonyong si Chi. Ang misyon ni Natoy ay protektahan ang mga tagapagmana at tulungan silang makuha ang dagdag na 5 kasamaan ng demonyong Chi. Ito ay isang napakadelikadong trabaho, at maaaring mangyari ang mga aksidente. At ngayon, ang ninuno ng Charlie ay may gustong pumalit sa posisyon ni Melissa, ngunit hindi niya gustong pumalit sa posisyon ni Melissa. Ito. Alam ko ang sitwasyon ni Melissa, dapat si Hero Linford ang tumulong sa kanya na mag-level up, tama ba? Oh. Naantig si Terence sa mga salita ni Leandro. Tama si Leandro, hindi makakahinga ng maluwag si Terence kung si Melissa talaga. Ang mga tagapagmanang iyon ay dumaan sa formal na pagsasanay ng sekta at nagkaroon ng ilang karanasan. Ngunit iba si Melissa na pilitan siyang i-level up ang sarili, at wala man lang karanasan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, imposibleng gamitin ni Terence ang sining ng Dragon Mastery sa Natoy. Ayaw niyang itoon ang lahat ng atensyon niya sa pagtaas ng lakas ni Natoy, at ayaw niyang malaman ni Natoy ang sikreto ng kanyang sining. At kaya, dahan-daang tumango si Terence. Mukhang may katuturan ang sinabi mo, ngunit mukhang hindi rin ito gaanong kabuluhan. Anong mga benepisyo ang makukuha ko? Ito ay isang patas na kalakalan. Kung hindi pumayag si Hero Linford, wala akong magagawa. Ito na ang pagkakataon natin, at pagkakataon mo rin, sabi ni Leandro. Sige, inaamin ko na nakumbinsi ako sa mungkahi mo. Sa huli, ayaw ni Terence na makipagsapalaran si Melissa, kaya tumalikod siya at inabot ang kanyang bagahe. 50 energy stones ang lumitaw sa kanyang kamay, at inilagay niya ito sa coffee table.
Ibalik ni Natoy ang mga energy stone na ito para sa pagpractice sa kanyang bilis sa pagpractice, napakadali niyang maabot ang mystic, at kapag nagawa na niya, magagamit niya ang kanyang wasp engravings arts para mabilis na maabsorb ang enerhiya mula sa mga bato sky class ay magiging isang master na problema. Si Leandro at Natoy ay natulala nang makita nila si Terence na naglalabas ng napakaraming energy stones. Ang Terence na ito ay laging may energy stones. Bakit ang dami niyang dinala? Ngunit hindi mahalaga kung bakit dinala ni Terence ang energy stone, ang pangunahing problema ay nalutas na. Sa mga energy stone na ito, hindi na mahirap para sa Natoy na mag-level up sa Sky Class Full Phase muli. Hindi man sapat ang mga ito, maa-absorb ni Natoy ang stamina at chi ng iba gaya ng gusto niya kapag naabot na niya ang Sky Class. Kailangan na lang niyang maghanap ng alagad mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta para ma-absorb muna ito. Nagkatinginan sina Leandro at Natoy, nabuhayan ang loob. Well, magiging impolite kung hindi ko. Kinuha ni Leandro ang bato ng enerhiya pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Huwag mong paglaruan ang Harry na iyan ng walang dahilan. Hindi mo ba naiintindihan kung paano namatay ang Little 11? Huwag mong subukan ang anumang nakakatawa bago magbukas ang Sky Class Island, sabi ni Terence, na nakatingin kay Leandro. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala kung gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Hero Linford, alam ko na ang gagawin. Salamat, sabi ni Leandro pagkatapos huminga ng malalim. Ibalik mo sa akin ang mga bato kapag tapos ka na. Paalala ni Terence. Oh, okay. Hindi alam ni Leandro kung para saan ang gusto ni Terence sa mga energy stone, ngunit tumango pa rin siya. Tumalikod sina Leandro at Natoy upang umalis pagkatapos makuha ang gusto nila. Alam nilang hindi sila masyadong gusto ni Terence, kaya wala silang balak na manatili. Sumimangot lang si Terence pagkaalis ni Leandro. Ang pagtulong sa Leandro ay hindi lang para kay Melissa. Ito ay isang magandang bagay para sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta na makisali. Ngayong kontrolado na ng ninuno ng Charlie ang sitwasyon at pinahintulutan si Leandro, na may utang na pabor sa kanya, na lumahok, maaari niyang hilingin kay Leandro na tulungan siya kapag nakarating sila sa Sky Class Island. Hindi nagtagal pagkaalis ni Leandro, may kumatok muli sa pinto ni Terence. Binuksan ni Terence ang pinto at nakita si Milky. Tila wala siyang magandang ideya kung paano tutulungan si Josephine na makalusot, kaya kinailangan niyang puntahan si Terence. Young Hero Linford, bumalik ako at pinag-isipan ito. May katuturan ang sinabi mo, kaya plano kong imbitahan ka sa meeting room para pag-usapan ang problema ni Elder Josephine. Sasamahan ka ng mga tagapagmana at ang Young Sect Master ni Teresa. Mag-isip tayo ng paraan para matulungan si Elder Josephine. Sabi ni Milky. Sige, kailan? Tanong ni Terence. Ngayon. Sabi ni Milky. Sige, sasamahan kita. Tumango si Terence at lumabas ng silid kasama sina Melissa at Jenny, sinundan si Milky sa meeting room ng inn. Nagrente si Milky ng meeting room mula sa inn, at dahil sinabi niya na ito ay para pag-usapan ang problema ni Josephine, natural na hindi tatanggi ang inn. Nang dumating sina Terence at Milky sa meeting room, napagtanto nilang nandoon na ang iba pang mga tagapagmana at si Teresa, kasama na si Josephine. Si Terence ang huling dumating. Malinaw na tinawag ni Milky ang lahat ngunit hindi si Terence. Tinawagan niya si Terence dahil natatakot siya na hindi sila magkasundo. Gayunpaman, hindi ito itinuro ni Terence. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan ni Milky ang pag-aalala. Si Josephine ang pag-asa ng Snow Valley, at natatakot siya na ang relasyon ni Terence at Josephine ay muling mag-init. Cheryl, Yasi, Ning, Trixie, Francine, Jenny. At Josephine at Teresa, matagal nang hindi nagkikita. Huminga ng malalim si Terence at umupo sa yulunan ng mesa, habang nakangiti sina Melissa at Jenny sa lahat at nakahanap ng mauupuan. Uy, iyan ang upuan ko. Turo ni Milky sa pangunahing upuan ng meeting room. Siya ang nagpasimuno ng pulong, kaya natural, siya ay nakaupo sa pangunahing upuan, ngunit ito ay inookupahan na ngayon ni Terence. Si Terence naman ay hindi siya pinansin. Imposibleng sabihin na si Terence ay walang anumang opinyon tungkol kay Milky, kaya ayaw niyang hayaan siyang matuyo.
Ang lahat ay nag-aalala kay Josephine, ngunit si Josephine ay hindi nag-level up at nakalusot sa ilalim ng panggigipit ng dragon ng 5 kasamaan sa kuweba. Sa tingin ko ay kukuha siya ng chi gathering pill para makalusot sa mahusay na bilog ng pagiging perpekto o mag-level up at makalusot sa labanan. Kung wala sa kanila ang gumana, natatakot ako na kailangan nating hanapin ang dahilan sa pamamagitan ng sarili niyang pamamaraan sa pag-iisip. Sabi ni Terence. May limitasyon ang mantra ng walang pusong spell. Hindi ka maaaring gumamit ng medicinal pill para makalusot. Hindi uobra ang mungkahi mo. Hindi bumigay si Terence sa kanyang upuan, at hindi rin siya binigyan ni Milky ng magandang mukha. 3,527. Hindi ba maaaring masira ang walang pusong pamamaraan sa pamamagitan ng mga medicinal pills? Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong limitasyon ang sining, ngunit iba-iba ang sining ng bawat sekta, may iba pang gamit din ang kanyang kasanayan sa Arts of Dragon. Kaya hindi masyadong nagulat si Terence. Tumango lang siya, kung gayon, makakalusot lang ako sa labanan o makakahanap ng problema sa mantra. Dahil ang walang puso mong mantra ay hindi makakagawa ng pambihirang tagumpay sa mga table tasks, posibleng hindi rin magagawa ng normal na paglilinang. Sa huli, malamang dahil may problema sa iyong mantra. Yung incantation mo yung may problema. Mangyaring huwag insultuhan ang walang awa na incantation na nilikha ng ating Grandmaster Baker, galit na sabi ni Milky. Hindi nakaimik si Terence. Kahit si Grandmaster Baker ay tumakbo kasama si Lijo, at gusto mo pa ring pag-usapan ang walang pusong pamamaraan. Ito ay mas katulad ng isang espiritual na pamamaraan. Ngunit hindi ito sinabi ni Terence ng malakas, marahil dahil mababaliw si Milky kapag sinabi niya iyon. Let's try to break through during the battle, he said. Josephine doesn't have much combat experience. She's only fighting against the pressure this time. There's a chance of failure. Ngunit, nasaan na ang pagkakataong lumaban? Bakit hindi mo siya labanan? Sabi ni Milky. Mapait na ngumiti si Terence. Maliban kung ito ay isang labanan sa buhay at kamatayan, imposibleng makalusot sa normal na sparring. Habang sila ay nag-uusap, nagring ang telepono ni Trixie Althea ay nagbigay sa kanya ng pahintulot na gamitin ang kanyang satellite phone, at dahil pareho silang maliliit na asawa, hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Tatay. It was Trixie's father, Thomas Fane. Nasa isang pulong ako, maaari ba kitang tawagan pabalik? Naisip ni Trixie na nagtatanong ang kanyang ama kung kailan siya babalik dahil bago ang pagsusulit, nangako si Trixie sa kanyang ama na uuwi siya pagkatapos ng pagsusulit upang makita ang kanyang ina at tingnan kung magagamit niya ang inheritance body para sumipsip ng malamig na enerhiya sa katawan ng kanyang ina at itaboy ito. Gayunpaman, malinaw na ang pangunahing negosyo ay hindi pa tapos, kaya kailangan niyang hilingin sa kanyang ama na maghintay. Trixie, may problema si Dad. Kasama mo ba si Terence? Hindi ako makadaan sa kanya, pwede mo bang ipasa sa kanya ang telepono? Napakahina ng boses ni Thomas Fane. Nagulat si Trixie at mabilis na sinabi, Tay, ano po? Anong nangyari? Malubhang nasugatan si tatay at ang sister song mo, ibigay mo kay Terence ang telepono. Nag-aalalang sabi ni Thomas Fane. Sige, sige. Mabilis na tumayo si Trixie at ipinasa ang telepono kay Terence. Terence honey? My dad's in trouble, answered the phone. Oh, may nangyari ba kay Tito Fane? Nagulat din si Terence. Mabilis niyang kinuha ang telepono at sinabing, Uncle Feng, what's wrong? Terence, hindi ako makalusot sa iyo. Pareho kaming nasugatan ni Amara. Sabi ni Thomas Fane. Phone. Hindi satellite phone ang phone ko. Walang signal dito. Malubhang nasaktan. Tanong ni Terence. So, sinong gumawa? Nagulat si Terence, may nangahas pa bang saktan ng isang tao mula sa Bureau ng Pagsisiyasat? Sino ang gumawa nito? Sino ang nangahas na gawin ito? Wala ba talaga silang ugnayan sa balita? Hindi ba niya alam ang tungkol sa relasyon niya sa Supernatural Investigation Bureau? Dagdag pa, maging Thomas Fane o Amara, sila ang pinakamalapit na tao kay Terence. Halatang hindi niya binibigyan ng mukha si Terence sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanila. Black Star Sect.
We're tracking a martial artist who's doing all kinds of evil things in the secular world, sabi ni Thomas Paine. Ngunit ang martial artist na ito ay tila isang panlabas na sekta na disipulo ng sekta ng Balabal na Bakal sa pangalan. Tumakbo talaga siya sa sekta ng Balabal na Bakal. Pagkatapos noon, natural na dinala namin ni Amara ang mga tao sa sekta ng Balabal na Bakal, ngunit gusto naming i-demand sa kanila kung sino ang sekta ng Balabal niya. Alam niya na ang sekta ng Balabal na Bakal ay magiging hindi makatwiran, at ang ilan sa kanilang mga tauhan ay lumabas upang palibutan tayo. Oh! Black Star Sect! Kumunat ang noo ni Terence. Ang sekta ng Balabal na Bakal ay talagang hindi masyadong lumahok. Una sa lahat, bihirang ituloy ng mga physical practitioner ang landas ng langit, at ang banal na Kamaon na hall ay malamang na hindi nagpadala ng sinuman dito upang subukan ito. Hindi man lang dumating ang ibang mga physical practitioner. Marahil ay magkaiba ang body at chi practitioners, ngunit ang Black Star Sect ay dapat na nauugnay sa Golden Bell Sect at sa pamilyang Zin ng East Sea. Hindi inaasahan ni Terence na magiging matapang ang sekta ng Black Star na umatake sa mga tao mula sa Supernatural Investigation Bureau, sinabi mo bang anak mo si Trixie? Ginawa namin, at sinabi ni Amara na ikaw ay kanyang kasintahan, ngunit sinabi ng sekta na bakal na balabal na hindi pa nila naririnig ang anumang Trixie, ngunit naririnig nila ang iyong pangalan. Sinabi nila na ang pangalan mo ay nasa pangalan, at iyon ang dahilan kung bakit itinuturo nila sa amin ang isang aralin. Waling magawang sinabi ni Thomas, sa kaya, lumabas ang dalang Sky Class Master sa sinaktan kami ni Amara. Poksay ng buong angkan. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin pagkatapos marinig ang mga salita ni Thomas Paine. Masyadong mayabang ang sekta ng bakal na balabal na ito, hindi ba? Kahit na out of touch sila sa mga balita, hindi naman sila dapat maging sobrang ignorante at mayabang, di ba? Tama, pareho kaming may kapansanan ngayon ni Amara, pero hindi ako nag-aalala na gumaling ka. Mag-isa lang ako, single, kaya ayos lang, pero nag-aalala akong i-drag ang pamilya ng kanta dito. Sabi ni Thomas Paine. Tio Paine, hintayin mo kami. Pupunta kami kaagad. Nag-aalala lang kami na wala ng pagkakataong mag-away, at ngayon ay dumating na ang pagkakataon. Dahil gusto nilang patayin si Terence, natural na hindi inisip ni Terence na patayin muna sila. Maging ito ay kanta ang buong pamilya ni Amara o ang buong pamilya ni Thomas Paine, lahat ito ay kasama si Terence. Paano siya nakaupo at nanunood? Sige, huwag kang impulsive. Hihintayin kita. Detalyadong pag-uusapan natin pagbalik mo. Sabi ni Thomas Paine. Pagkatapos ibaba ang tawag, ibinalik ni Terence ang telepono kay Trixie. Wala naman siyang tinatago. Maliban kay Milky, lahat ng tao dito ay ang pinakamalapit na tao kay Terence, kaya sinabi ni Terence sa kanya ang nangyari kay Thomas Paine at Amara. Oh! Lilipulin ng buong pamilya. Gusto ito ni Yasi. Agad namang sumang-ayon si Yasi pagkatapos ni Terence sa kanyang pangungusap, Sister Josephine, pumunta tayo sa sekta ng balabal na bakal at lumaban. Wala pang sinisira si Yasi. Hindi alam ni Josephine kung tatawa o iiyak, naging biro ba kay Yasi ang pagpatay sa isang buong pamilya. Tama, Terence honey. Kung gusto tayong sirain ang sekta ng balabal na bakal, pupunta tayo at sirain sila. Nagsama-sama na naman ang magulo at prankster duo, nasa sabik na ako. Alam ni Trixie na maaaring pagalingin ni Terence ang kanyang ama at kantahin ang Amara, kaya hindi siya nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Mas interesado siyang lipulin ang buong pamilya. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak nang makita kung gaano ka-excited ang dalawa. Nasira niya ang mga karaniwang bahay at mga nakatagong bahay noon, ngunit hindi niya kailanman sinira ang isang sinaunang sekta. 3,528. Akala niya ay makakapaghanda na siya para pumunta sa Sky Class Island sa mga oras na ito, ngunit hindi niya akalain na makakatakas ito bago siya umalis. Tingnan muna natin. Saglit na nag-isip si Terence. Pupunta siya sa Sky Class Island, at maaaring ilang buwan o isang taon o dalawa. Hindi niya alam kung gaano katagal, ngunit marami pa rin siyang kaibigan at pamilya sa karaniwang mundo.
Sa oras na iyon, kung sino mang random na tao ang dumating na naghahanap ng gulo, kung gayon si Terence ay hindi niya maaabot. Mahalagang ipakita ang kanyang kapangyarihan bago umalis. Kung hindi, kung dumating ang isa pang sinaunang sekta na hindi pa niya nakakausap noon o isa pang sinaunang sekta na hindi nakakakilala sa kanya, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Aalis tayo bukas ng umaga, magandang pagkakataon ito para lumaban si Josephine. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, pupunta rin ako. Nag-isip sandali si Milky at sinabi. Sa iyo, ngunit kailangan mong maging isang katulong kapag pumunta ka, kung hindi, hindi mo na kailangang pumunta. Nakangiting sabi ni Terence. Okay. Nag-alinlangan sandali si Milky at pumayag. Ang mga tao mula sa mga sinaunang sekta ay walang gaanong pakialam sa buhay ng tao basta sila ay may sama ng loob, pupunta sila sa kanilang pintuan at makikipag-away, kaya sumama sa kanila si Milky. Naisip niya ito hindi ba kasama sa buong pamilya ni Trixie si Josephine. Kung kasangkot si Terence, kung gayon ito ay may kaugnayan kay Josephine, at ito ang magiging problema ng Valley, kaya ang aksyon ni Milky ay mabibigyang katwiran bilang pagtatanggol sa sarili. I'll go with you. Saglit na nag-isip si Teresa saka biglang nagsalita. Ikaw. Pupunta ka. Napakurap si Terence. Normal lang sa ibang tao na pumunta dahil kapatid sila ni Trixie, pero sa anong dahilan pupunta si Teresa? Kung siya ang mapupunta bilang young master ng Sky Elixir Sect, it would be a bit too big of a deal. Matapos masira ang Black Star Sect, ito ay magdaragdag sa masamang pangalan ng Sky Elixir Sect. Oo, ang misyon ko ay protektahan ang mga tagapagmanang ito. Kung hindi ako pupunta, sasabihin ni Patriarch Charlie na hindi ko ginagawa ng maayos ang trabaho ko. Sinabi ni Teresa nang walang katotohanan, Terence, may oras ka ba? Punta ka sa kwarto ko mamaya, may pag-uusapan ako. Oh, magaling. Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na iimbitahan siya ni Teresa. Gayunpaman, naunawaan ni Terence na si Teresa ay hindi lang may dapat pag-usapan sa kanya. Hindi inisip ni Terence na mayroon siyang dapat pag-usapan kay Teresa. Pagkatapos magpas siya sa kanilang schedule para sa susunod na araw, ang lahat ay bumalik upang magpahinga. Dahil nandoon sina Milky at Teresa, sumulyap lang si Cheryl kay Terence, kinagat ang kanyang mga labi, at umalis. Sina Francine, Gio, at Carla ay pareho. Hinawakan naman ni Yasi ang kamay ni Trixie at umalis kasama si Miss. Si Josephine naman, ang huling umalis kasama si Milky. Tumingin siya kay Terence, walang sinasabi. Alam niya na malamang na naalala ni Terence ang nangyari, ngunit wala siyang masabi sa kanya dahil naroon si Milky. Sa huli, pagkaalis ng lahat, si Teresa, Melissa, at Jenny na lang ang naiwan sa meeting room. Lumingon si Terence sa dalawang babae. Bumalik muna kayong dalawa. Pupunta ako sa kinaroroonan ni Teresa at babalik din ako maya-maya. Oo, gusto kong hanapin si Cheryl. Matagal ko na siyang nakita, sabi ni Melissa. Pupunta ako sa lugar niya kasama si Jenny. Sige. Tumango si Terence. Sina Melissa, Jenny, at Cheryl ay napakalapit. Halos araw-araw silang magkasama sa mga huling araw. Pagkaalis nila, tanging sina Terence at Teresa lang ang naiwan sa meeting room. Para saan? Nakangiti si Terence habang nakatingin kay Teresa. Gusto kitang sipin, di ba? Hayaan mong sipin kita. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata. Sipin saan? Tanong ni Terence. Ano sa tingin mo? Sino ang nagtanong sa iyo na mamatay ng walang kaapo-apuhan? Sino ang humiling sa iyo na magkaroon ng gayong swerte sa mga babae? Sabi ni Teresa na may malabong ngiti. Pawisan. Kaya kung ayusin ang sarili ko, sagot ni Terence, hindi na kaimik. Hindi ako mapakali sa iyo. Lumabas si Teresa sa meeting room at lumingon kay Terence, sundan mo ako. Mabilis na sumunod si Terence at pumunta sa kwarto ni Teresa. Ito ay isang napakamarangyang suite, mas mahusay kaysa kay Terence. Parang iba ang pakikitungo ni Teresa, ang ganda talaga nitong kwarto mo. Lilipat ka na. Sabi ni Teresa. Matulog ka sa iyo. Tanong ni Terence.
Hindi ito tulad ng hindi pa tayo nakatulog ng magkasama. Alam ko ang iniisip mo. Ang dumi mo. Sabi ni Teresa. How is it dirty? Ikaw naman ang nag-iisip na madumi, di ba? Ilang beses na kinukutya ni Teresa si Terence, at naramdaman niyang wala siyang magawa. Nabalitaan ko na maaari kang gumawa ng maraming chi-amassing pills. Tanong ni Teresa. Oo. Tumango si Terence. Kung gayon, tutulungan ko ang aking kapatid na gumawa ng ilan. Kapag naabot na niya ang ganap na pagkumpleto ng Sky Class, maaari akong pumunta sa Sky Class Island ng payapa. Kahit na hindi ako bumalik, ayos lang. Sabi ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Kumurap si Terence, nagulat siya. Bagamat hindi nilinaw ni Teresa, malinaw naman sa kanyang saloobin. We'll talk about it when the time comes. Umiling si Teresa, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Alam mo naman na nasa Heavenly Silkworm transformation na ako noon. Napakalakas ko. Natatakot ako na hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapatay ko si Cheryl at ang iba pa. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Pareho tayo sa peak ng Sky Class, paano ba naging ganon kadaling pumatay? Sa tingin mo ba ikaw ang? Who knows? Baka mauna muna ako sa Heavenly daw. Sabi ni Teresa. Sige, sabi niya. Nagkibit balikat si Terence. Let's not talk about this for now. Ito ba ang hinahanap mo sa akin? Oo. Tumango si Teresa. Tapos babalik muna ako. Nagmamadali si Terence na bumalik at gawin ang heaven grade weapon. Nandito na lahat ang mga materyales, at maaari na siyang magsimula. At pinigilan ni Teresa si Terence. Ano? Tumingin si Terence kay Teresa. Give me a hug. Matagal na akong hindi nakakayakap. Biglang sabi ni Teresa. Sige. Hindi nagpapigil si Terence, dahil sinabi ni Teresa. Malamang na nagpunta muli si Teresa sa Five Evils Mountain Range at inalala ang tanawin. Pagkabalik niya, napakaraming iniisip niya at gumawa ng ganoong desisyon. Marahan na niyakap ni Terence si Teresa, hindi siya sinamantala, tulad noong nasa 5 bundok sila. Sa katunayan, sinasamantala na ng kasalukuyang sitwasyon si Teresa. Maya-maya, itinulak ni Teresa si Terence, sige, pwede ka nang bumalik. Okay lang ako. Hayaan mo muna akong mapag-isa sandali. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Bawal mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa relasyon natin. Alam mo ba yon? Kung hindi, sisipain kita. Umirap si Teresa. Haha, mabuti. Nakangiting sumang-ayon si Terence. 3,529. Nagpaalam si Terence kay Teresa at bumalik sa kanyang silid. Sa pagbabalik, nakasalubong niya si Harry. Ngunit alam ni Harry na hindi siya ang kapareha ni Terence pagkatapos ng isang tingin. Ibinaba niya ang ulo niya at naglakad palayo ng walang sinasabi. Hindi siya inabala ni Terence at mabilis na bumalik sa kanyang silid upang pag-aralan ang paggawa ng mga banal na sandata. Bumalik si Terence sa kanyang silid at pumasok sa suite. Kinuha niya ang Heaven Grade Divine Weapon Forging Technique na kinopya niya mula sa Jade Space at sinimulan itong pag-aralan. Ayon sa paglalarawan, ang mga sumusunod na materyales ay kinakailangan upang makagawa ng isang makalangit na sandata na partikular na ginamit para sa sining ng Dragon Mastery: Fine Steel Dark Iron, Black Dark Iron, Colored Steel, Dark Charcoal Stone, Pure Topaz, Blue Crystal Powder, at dugo ng Dragon ng 5 kasamaan. Mayroong maraming mga materyales, higit pa sa Jade at sa Quintas, ngunit maliban sa dugo ng Dragon, nakuha ni Terence ang lahat ng iba pa. Sa mga huling araw ng paggawa ng Chi Gathering Pill, kumuha din siya ng ilan mula sa mga sinaunang sekta at mga nakatagong bahay. Mayroon siyang dagdag para sa bawat materyal ngayon. Kaya't nagkaroon si Terence ng higit sa sapat na oras upang simulan ang paggawa ng mga armas ngayon. Ang nagpalungkot kay Terence ay huli na niyang nakuha ang dugo ng Dragon. Kung nakagawa siya ng God Tier weapon kanina, magagamit niya ito hanggang sa Sky Class. Ngayong malapit na siyang sumulong sa makalangit na daw, hindi alam kung magagamit pa rin niya ang antas ng langit na mga banal na sandata sa itaas ng makalangit na daw, at kung magkakaroon sila ng ganoong kalakas na kapangyarihan pagkatapos gamitin.
Gayunpaman, upang mabuksan ang pintuan ng bato ng Xuanyuan Cave, kinailangan itong pekay ni Terence. Isa rin itong pagsubok para sa kanya. Ngayong nasa kanya na ang lahat ng materyales, sinimulan ni Terence na basahin ang huling bahagi ng sining ng panday. Lumalabas na ang banal na sandata na tugma sa sining ng Dragon Mastery ay isang staff, at kailangan nito ng cylindrical steel at iron bilang carrier, tulad ng Essence Necklace, na nangangailangan ng jade bilang carrier. Bakal at bakal. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang bakal. Ito ay regalo mula kay Leandro. Ang taong ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng magagandang bagay. Ito ay mabuti upang panatilihin ang isang tulad niya sa paligid. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring magamit niya sa hinaharap? Ngayong nasa kanya na ang mga materyales, sinimulan ni Terence na alamin ang paraan ng pagpanday. Ang paggawa ng apoy pagkatapos ng dalawang pagsubok, pamilyar na pamilyar si Terence dito. Ang susunod na hakbang ay ipagpatuloy ang aktwal na labanan. Matapos tingnan ni Terence ang mga hakbang ng pagpapanday ng Heaven Grade weapon ng ilang beses, maingat niyang inilagay ang isang tiyak na proporsyon ng itim na bakal, kulay na bakal, itim na batong uling, purong topaz, asul na kristal na pulbos, at dugo ng dragon sa paligid ng pingong bakal na dark iron rod. Pagkatapos, opisyal na niyang sinimulan ang pagpapanday ng sarili niyang sandata na Grade Heaven. Ang unang hakbang ay condensed ang Forging Flame. Ang mga sumunod na hakbang ay talagang halos kapareho sa paraan ng pag-condensate ng espasyo ng Jade Pendant at ng Essence Energy Necklace. Sa nakaraang dalawang karanasan, naging maayos ang proseso. Ang mga kamay ni Terence ay patuloy na bumubuo ng apoy, at paminsan-minsan, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga kamay upang baguhin ang hugis at hugis ng mga pandagdag na materyales, na pinagsama ang mga ito sa bakal na dark iron rod sa lupa. Sunod-sunod na naging maayos ang buong proseso. Pagkaraan ng ilang panahon, sa wakas ay naabot na nila ang pinakamahalagang hakbang ng pagpipino ng sandata. Ito ang pinakamahalagang hakbang, at ang hakbang din kung saan si Terence ay may pinakamababang materyales. Si Terence ay may backup ng lahat ng materyales na ginamit niya noon, ngunit ang huling hakbang ay ang pag-iniksyon ng dugo ng dragon ng 5 kasamaan. Ang hakbang na ito ay ganap na naiiba mula sa nakaraang 2 hakbang sa pag-forging. Ito ay dahil ang dugo ng dragon ng 5 kasamaan ay ang pinakamahalagang material upang baguhin ang mga katangian ng isang makalangit na sandata. Tulad ng alam ng lahat, ang mga sandata sa langit ay may sariling katangian, at ang mga magsasaka lamang na may kaukulang mga katangian ang maaaring gumamit ng mga ito ng lubos. Noong nakaraan, sa plaza ng lungsod, ang Rogue Cultivator ay nangolekta ng mga materyales mula sa langit na nagreranggo ng mga espiritual na hayop na may katumbas na mga katangian upang baguhin ang mga katangian ng langit na nagreranggo ng mga banal na sandata. Si Terence ay isang practitioner ng 5 elemento at 7 katangian, at sa mga espiritong hayop, tanging ang dragon ng 5 kasamaan ang kabilang sa 5 elemento. Ang banal na sandata ni Terence ay dapat na isang banal na sandata na tumutugma sa 5 elemento, kaya ang huling hakbang ay ang paggamit ng dugo ng dragon ng 5 kasamaan upang matukoy ang katangian ng makalangit na sandata. Sa puntong ito, nagulat din si Terence 5 oras lang siya dito, at narinig niya sina Melissa at Jenny na pumasok sa silid, ngunit nakita ng dalawa na abala siya sa isang bagay at nagpapahinga. Huminga ng malalim si Terence. Ang susunod na hakbang ay ang pag-iniksyon ng dugo ng dragon sa baras ng bakal para sa pagsasanib. Ang hakbang na ito rin ang pinakamahirap na hakbang dahil hindi lang basta pag-spray ng dugo sa baras. Kinailangan niyang hayaan ang dugo na tumago sa pamalo ng pantay-pantay. Ang bahagyang paglihis ay maaaring maging sanhi ng hindi pantay na distribusyon ng dugo na maaaring magdulot ng depekto sa armas. Maaaring magdulot ito ng pagsabog o pagkasira. Siyempre, hindi nagmamadali si Terence. Maingat niyang sinundan ang mga hakbang at napakaingat sa bawat hakbang. Sa kabutihang palad, hindi pinabayaan ng langit ang determinado. Sa wakas, natapos ni Terence ang pinakamahirap na hakbang kinaumagahan. Tumingin si Terence sa bakal na obsidian rod sa kanyang harapan, na halatang mas lalo pang nagdilim. Medyo kakaiba. Ang bagay na ito ay itim, tulad ng isang patpat na apoy.
Mukhang hindi maganda, ngunit ito ay low-key at maluho. Siyempre, hindi talaga inisip ni Terence ang katotohanan na ang bakal na hawak niya ay hindi masyadong kakaiba sa dati, maliban sa pagiging mas maitim ng kaunti. Anyway, ito ay isang bagay para sa labanan at hindi para sa palabas. Paano kung ito ay mukhang maganda o hindi? Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, sinimulan ni Terence na iturok ang kanyang chi sa baras. Ang baras ay naglabas ng hagong, at isang layer ng makulay na chi ang biglang lumitaw sa ibabaw ng baras. Ang itim na pamalo ng bakal mula noon ay biglang naging high-end at kahanga-hanga sa sandaling ito. Gayunpaman, nag-inject lang si Terence ng ilang chi dito para subukan ito, hindi siya nang ahas na gamitin ito sa in. Ang inay mukhang matatag, ngunit paano ito makakayanan ang isang buong puwersang pag-atake mula sa isang nangungunang klaseng master gamit ang isang Diyos na sandata? Kung gayon, hindi ba ito madudurog? Bagamat may sama ng loob si Terence laban sa ninuno na si Charlie, ito ay pag-aari ng 5 elementong sekta. Sino ang nakakaalam kung babawiin ito ni Terence mula sa Charlie kapag bumalik siya mula sa Skyclass Island? 3,530. Si Terence ang tunay na tagapagmana ng 5 elementong sekta. Pagkatapos nito, iniligpit ni Terence ang mga tauhan at lumabas ng silid. Si Melissa at Jenny ay gising na, naghuhugas. Inaabangan nila ang susunod na laban. Si Terence ay naghilamos, at dinala si Melissa at Jenny pababa sa bahay panuluyan. Naghihintay na si Teresa sa pintuan kasama sina Cheryl, Yasi, Gio, Carla, Francine, Trixie, Josephine, at Milky. Karaniwang maagang nagising ang mga practitioner, ngunit naantala si Terence noong pinik niya ang makalangit na sandata. Kung hindi, maaga rin siyang gigising. Gayunpaman, sa pagtataka ni Terence, sina Leandro at Natoy ay bumaba hindi nagtagal pagkatapos niya, maliwanag na naghahanda na umalis. Hero Linford, salamat. Kinuyam ni Leandro ang kanyang mga kamao kay Terence bago sumakay sa kotseng pinanggalingan nila. Ang mga kilos ni Leandro ay nakakuha ng atensyon ni Harry, at ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Naglalakad din siya sa malapit kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa kotse ni Leandro. Gayunpaman, humandar na ang sasakyan ni Leandro, at sa isang putok, bumagsak si Harry sa lupa. Nasa isang sorry state siya. Kung ito ay ibang araw, si Harry ay babalikan si Terence, ngunit kailangan niya malaman kung ano ang relasyon ni Terence at Leandro. Bakit biglang naging malapit si Leandro kay Terence? Kinamusta pa niya si Terence nung umalis siya? Hindi ba't ang pagsaludo ng kamao na ito ay ginawa lamang para sa napakagalang na mga kaibigan? Harry, ano ang nangyayari sa iyo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nagmura si Leandro habang binababa ang bintana. Ha, Leandro bro, hintayin mo ako, may sasabihin ako sayo. Binuksan ni Harry ang pinto sa likod at pumasok. Siya ay isang Skyclass Full Master, at habang siya ay isang refiner, ang mabangga ng isang kotse ay wala. Anong ginagawa mo? Naiinip na sabi ni Leandro. Ha, hindi ba baldado si Natoy? I can help. Sa oras na iyon, nandoon si Ancestor Charlie, ang aking amo, kaya wala akong masabi. Gayunpaman, ito ang aking ideya na harapin sina Jenny at Melissa noon. Responsibilidad ko rin na sinipsip ni Melissa si Natoy, kaya gusto kong gawin ang aking makakaya. Sabi ni Harry. Oh. Natigilan si Leandro. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya ako biglang nasabi? Si Natoy, sa kabilang banda, ay halos ganap ng gumaling nagplano siyang kunin ang kanyang sarili ng isang disipulo para sumipsip ng kaunting lakas, ngunit magagawa ni Harry ang anumang gusto niya, paano mo ako tutulungan? Kaya kung gumawa ng chi amassing pills, huwag mong kalimutan na isa akong alchemist. Sabi ni Harry. Oh. Sige, kung makakagawa ka ng chi amassing pills, hindi ako magalang na tumanggi. Nagningning ang mga mata ni Leandro habang nakatingin sa larawan. Hindi na kailangang sumipsip ng lakas ng ibang tao kung mayroon siyang chi gathering pill na si Natoy. Para sa iba pang mga practitioner, ang chi gathering pill ay maaaring maging bottleneck para makapasok sila sa Sky Realm, ngunit para sa Natoy, ang bottleneck na ito ay hindi umiiral.
Ang kanyang kasalukuyang wasp engravings arts ay nalinang na sa mahusay na antas ng pagkumpleto, at maaari niyang makuha ang anumang bagay. Naturally, walang limitasyon sa pag-upgrade at paglusob. Hindi na umasa si Natoy sa chi ng mundo para mag-level up, ngunit sa pag-absorb ng chi mula sa ibang mga source. Ang mga side effect ng chi gathering pill ay nawala. Walang problema, sabi niya. Tumingin si Harry kay Leandro pagkatapos niyang matapos. Tama, Leandro bro, ano ang sinabi mo kay Terence? Hindi ba kayong dalawa ang sinumpaang magkaaway? Naku, binigyan tayo ni Terence ng ilang energy stones, at back to mid-phase golden class na si Natoy ngayon. Malamang na magiging mystic na siya sa lalong madaling panahon, at magagamit na niya ang wasp engravings arts. Kailangan mong kunin ang chi gathering pill sa lalong madaling panahon. Si Leandro ay isang mapanlinlang na tao, sinabi niya iyon para mag-focus si Harry sa pagpapabilis ng mga table tasks. Bagamat maaari niyang i-level up ang Natoy sa pamamagitan ng pag-absorb ng chi ng ibang tao kung babalik siya sa sekta, gaano karaming chi ang kailangan niyang i-absorb. Kahit na kumuha siya ng 2 o 3 buong bilog na masters, hindi ito magiging sapat upang makuha siya sa buong bilog pagkatapos alisin ang pagkawala ng chi. Hindi pa banggitin kung gaano karaming buong bilog na masters ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Hindi naman iaalay ni Leandro ang sarili sa Natoy, di ba? Imposible naman. Ang paghahanap ng ilang Sky Class practitioner ay sapat na, ngunit mahihirapan pa rin iyon para sa Natoy na mag-level up. Gayunpaman, sa isang pile ng Chi Gathering Pill, magiging mas madali ito. Oh, Energy Stones. Mas maganda pa riyan ang Chi Gathering Pill. Alam mo, masyadong mabagal ang upgrade ng Energy Stones. At saka, itong Terence na ito ay nagbibigay sa iyo ng magagandang bagay at patuloy na sinusubukang pasayahin ka ng walang dahilan. Kayo ay dalawang ganap na magkaibang tao, huwag magpalinlang sa kanyang huwad na anyo. Isipin mo kung paano nawala ang iyong kidney. Sabi ni Harry. Totoo yan. Saka hihintayin ko ang good news mo. Tumango si Leandro. Haha, walang problema. Tatabi ka sa akin sa meeting ng Heaven Class. Ito ang tunay na layunin ni Harry. Natatakot siyang tumayo si Leandro sa gilid ni Terence. Hindi yun problema. Magkaaway kami ni Terence kung tutuusin. Bagamat may utang akong pabor sa kanya at hindi ko siya aatakehin ng personal, hindi ko kayang panindigan siya. Sabi ni Leandro. Ito ang pinakahuling linya niya, siya ang kaaway ni Terence, at hindi niya kayang tumayo sa kanyang panig sa isang bagay na tulad nito. Nilinaw din niya kay Terence na ito ay isang deal lang. Natoy ang papalit kay Melissa sa demonyong chi, at si Melissa ay hindi nasa anumang panganib. Binigyan siya ni Terence ng Energy Stone dahil sa pagsasaalang-alang, kaya hindi naramdaman ni Leandro na malaki ang utang niya kay Terence. Sa karamihan, wala siyang gagawin kay Terence bago ang insidente sa Sky Class Island, ngunit kung lalabanan ni Harry si Terence, hindi siya tatayo kay Terence para pigilan siya. Iyon ang gustong marinig ni Harry. Hanggat si Leandro ay hindi kakampi ni Terence, hindi ito magiging problema. Wala man lang magawa si Terence sa Sky Class meeting. Hindi ba siya mamamatay sa kalungkutan? Haha, sobrang saya ko na iniisip ko lang yon. Kahapon, sinabi ni Elder Charlie kay Harry ang tungkol sa plano para sa pulong, at tuwang-tuwa si Harry. Kung maglakas loob si Terence na gumawa ng anuman, papatayin siya ng lahat ng Sky Class Masters. Bago ang pulong, nagsimula na si Harry na makipag-ugnayan. Paano kung harangan ni Terence ang Sky Class Island? Kung gusto niyang pigilan ang pagbubukas ng Sky Class Island, ano ang gagawin mo? Patuloy na tanong ni Harry. Kung ganun, sa tabi mo ako. Sabi ni Leandro pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige. Tuwang-tuwa si Harry. Kung maglakas loob si Terence na sirain ang pagkakataon natin, ibibigay ko ang utos na magtulungan ang lahat para patayin siya. Huwag mong kalimutan ang iyong pangako. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.